Ang presidente po ang driver ng ating bansa. Katulad din po ng isang driver ng sasakyan na jeep. Paano ka sasakay sa isang jeep na alam mo na nakadroga kaya o kaya nakalasing? Sasakay ka pa ba? Alam mong manganganib ang buhay mo? Parang ganito po ito mga kababayan. Ang dinadala po kasi ng Pangulo ay ang ating bansa. Kaya hindi dapat isang tabi ito. Hindi inireport sa pulisya ang pagnanakaw dahil di maipaliwanag kung saan ang pinanggalingan nito. Pero may haka-haka na ipambabayad sana ang 50 million sa mga influencers at vloggers na defender ng administrasyong BBM. Sa malaking problema, di lang sobrang kahirapan kundi yung sistema, kanya-kanyang girian. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta agad tayo mga kababayan. Alam nyo kung bakit hanggang ngayon nakasuot pa rin ako nitong uniforming ito mga kababayan. Kalimutan na kayo ang nilagay. Iyan po ang isa po kasi sa nakita ng mga Nagtatanong ka pansin, naginhawa hirap sakit ang binibigyan. tawag natin dito, humahanga. Yun ang termino, humahanga sa isinagawang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo doon sa Transparency Rally mga kababayan. Opo, at napakarami po ang nakapuna ba o nakahalata, nakasaksi, nakakita Ang bansa'y nahaharap na yun ang kanilang hinahangaan. sobrang kahirapan kundi yung sistema. At doon ay sinasabi nila na tunay na may disiplina Basta ang Iglesia ni Cristo dahil sa suot pa lang po ng mga dumalo sa rally ay iisang kulay. Ito nga po yon. Kaya sinuot ko hanggang ngayon para lang sa ganun pero sa kabila niyan mga kababayan, ang dami pa rin ang hindi maka-move on. sa halip na Hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin yung isinagawang rally ng na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo diyan sa Luneta Grandstand mga kababayan. Hindi maawat itong mga naninira kung ano-ano yung kanilang sinasabi. Kahit anong paliwanag ang gawin mo alam nyo mga kababayan ang masasabi natin diyan. Pero shoutout po muna sa lahat po ng mga kababayan natin na humahanga doon sa disiplina, kalinisan, sobrang kahirapan kundi at organisadong pagsasagawa ng pagkilos na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo noong Nobyembre 16 hanggang 17 lang mga kababayan sapagkat hindi na natin itinuloy hanggang 18 sapagkat nagpasya na po ang pamamahala ng taong bayan para kayo na lisanin na namin ang dako kapansin-pansin. at tinatapos na at winawakasan na noong gabi ng November 17 ang rally na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo. Ayan at bumabati po kami sa inyong lahat at nagpapasalamat sa lahat po ng nakiisa, sumama, mga kapatid na tumulong. May mga tumulong pa mga kapatid na may kakayahan. Oo. Yun pa ngang nabidyuhan kasi yung ipinamamahagi na Skyflakes. Akala nila yun daw ang galing sa pamamahala. Nakakatawa naman kung ano-ano ang pinanini. Para sa inyong kaalaman mga kababayan, truck na mga Jollibee at saka mga McDo ang bumaha sa Luneta Grandstand sa 2 araw na isinagawang rally. Sabi ko nga doon sa ating
nakaraang video, kahit ilang araw pa yan, hindi pa babayaan ng pamamahala yung mga sumama at nakiisa sa rally na yan, mga kababayan. Pero, hindi po yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, magbibigay lang tayo ng konting reaksyon dito po sa naging pahayag o pasabog ni Manang Aimee. Kasi doon sa isang content natin, pinost lang kasi natin yung bidyong nakuhanan natin. Yun ay mismong ako po ang kumuha nun magbibigay lang tayo ng konting reaksyon tungkol dyan, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, marami po ang nagsasabi na hindi na raw dapat pag-usapan ito sapagkat ito'y problemang pampamilya. Problemang magkapatid. Pero para sa akin, mga kababayan, opinyon ko lang po ito, hindi dapat isang tabi ito. Bakit? Hindi po kasi ganun kadali yun eh. Ang namumuno po sa ating bayan o bansa, mga kababayan, ay itong ibinulgar o kaya revelasyon ni Manang Aimee, yung kanyang kapatid, si Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan. Hindi pwedeng isang tabi po ito. Opo. Ang nakasalalay po kasi, mga kababayan, ang takbo ng bansa sa presidente. Doon nga po sa saganang mamamayan ay nilinaw po eh. Ang presidente po ang driver ng ating bansa. Katulad din po ng isang driver ng sasakyan na jeep. Paano ka sasakay sa isang jeep na alam mo na may ganon, nakadroga kaya o kaya nakalasing, sasakay ka pa ba? Alam mong manganganib ang buhay mo? Parang ganito po ito, mga kababayan. Ang dinadala po kasi ng Pangulo ay ang ating bansa. Kaya hindi dapat isang tabi ito, hindi dapat tabunan kung ano-anong isyo para lang mabura ito. Kasi ang dami po nilang pinasasabog na mga isyo para lang mapagtakpan itong isyong ito, mga kababayan. Pero tayong mga Pilipino, alam natin na yan ang mga strategy para nang sa ganun ay matabunan ito. Nandyan yung biglang tatanggalin si Executive Secretary Lucas Bersamin at kung ano-anong mga issue pa ang pinalalabas, pinasasabog para makuberan yan, mga kababayan. Alam nyo po, mga kababayan, hindi na po kailangan Hindi na po kailangan yung hair follicle test na sinasabi. Hindi na. Hindi na rin kailangan yung drug test. Bakit? Mismong kapatid po niya ang nagsalita. Yun na lang po, yung bagay na yun, confirm na yun. Siya po kasi at sila po kasi ang magkasama mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hanggang ngayon. Kaya hindi na kailangan hindi na po kailangan. Matinding patotoo at ebidensya na po yun. Matinding witness ang nagsabi nito. Kaya para sa amin, mga kababayan, sa akin opinyon ko lang po ito hindi na po kailangan ng hair follicle test tungkol sa bagay na yan. Kasi ang nagpapatotoo na mismo yung kanyang kasama mula sa pagkabata. Alam na alam niya ang galawan, ang ugali, ang pang-araw-araw na ginagawa ng kanyang kapatid. Kaya nga kung mapapansin nyo, nung nagsasalita, nasa harap po kami. Para sa mga hindi nakakaalam, nasaksihan po mismo namin. Nasa harapan po kami nung nagsasalita si Manang Aimee. At naramdam na ramdam mo, mangiyak-ngiyak. Gusto niyang isalba ang kanyang kapatid doon sa pagkalugmok sa ipinagbabawal na gamot. Gusto niyang iligtas ang kanyang kalusugan, ang kanyang kalagayan. At higit sa lahat, gusto niyang isalba doon sa kanyang mga pagbibigay ng desisyon. Kasi
Kaya namamali ng desisyon eh. Kasi wala na sa hulog. Ikaw ba naman ang maimpluwensyahan ng ipinagbabawal na gamot? Eh, hindi ka talaga makakapag-isip ng matino. Yung mga desisyon mo sa buhay, magkakaroon ng magkakanda mali-mali. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Ewan ko kung ito ay ginagawa. Kaya itong mga kasama niya ay pinagtatakpan para magawa nila yung lahat ng gusto nila kasi nga wala na sa direksyon yung mga pumipirma ng mga dapat pirmahan, kaya nagagawa nila na ipapasok nila, na i-insert nila kahit na magkano, kahit bilyon kasi nga madali nilang papirmahin ang Pangulo pagka ganon, mga kababayan. Nagkakaroon tuloy ng isipan ng mga kababayan natin na kaya nila hinahayaan na lang na ganon, na ayaw nilang magpa-hair follicle test at ipinagtatanggol nila para magawa nila yung gusto nilang gawin sa Pangulo, mga kababayan. Nagbigay lang po kami ng konting reaksyon tungkol sa bagay nito. Pero ang higit sa lahat na pag-uusapan natin, ito, bumaliktad na, mga kababayan. Bumaliktad na po si Ramon Tulfo. Bakit po? Alam nyo, kung natatandaan nyo po yung in-expose ni Congressman Paulo Marcoleta sa Kamara tungkol dito sa may malaking pondo ang PCO sa kanilang mga vloggers, mga content creator. Eto, mga kababayan, nag-post si Ramon Tulfo tungkol sa bagay na ito. Hindi ko akalain na gagawin nito ni Ramon Tulfo sapagkat ito pinagtatanggol nito ang administrasyon. Pero nagulat ako, mga kababayan, meron siyang post na ganito sa kanyang Facebook verified account. Ito po sinasabi. Ito, yan. Lumabas na. Yun sabi. Ano raw? Lumabas na. Natanggal si dating Secretary J. Ruiz ng Presidential Communications Office o PCO dahil nawala ang 50 million sa kanyang vault. Ang nagsabi sa akin ay isang Tweety Bird. May Tweety Bird pang lalalaman si Tulfo. Ang nagsabi sa akin ay isang Tweety Bird sa loob ng PCO. Bakit may ganoong kalaking halaga sa isang opisina ng gobyerno? Di masabi ng Tweety Bird. Hindi inireport sa pulisya ang pagnanakaw dahil di maipaliwanag kung saan ang pinanggalingan nito. Pero may haka-haka na ipambabayad sana ang 50 million sa mga influencers at vloggers na defender ng administrasyong BBM. Hindi matukoy kung sino ang nagnakaw ng malaking halaga. Mga kababayan, matinding akusasyon po ito ni Ramon Tulfo, mga kababayan. Yan po, ilalagay ko po sa screen. Kaya yung habang binabasa ko po ito, mga kababayan, alam nyo, naalala ko yung pasabog ni Congressman Paulo Henry Marcoleta doon sa Kamara noong kinastigo niya yung PCO. Nandun mismo si PCO Undersecretary Gomez sa pagkakataong yun, pero ang nagsasalita, yung kanilang tagapagsalita, yun ang kanyang kinastigo. At binanggit niya ang tungkol dito sa pondo, bakit napakalaki ng pondo ng PCO. At nabanggit din niya na may nagpopondo sa kanila at binibigyan nila ng budget yung mga influencer, vlogger para pabanguhin ang administrasyon, mga kababayan. Kaya sabi ko, positive po ito.
Opo, sa palagay ko po, totoo po ito. Para sa akin ha, opinion ko po ito ha. Kasi napagtutugma-tugma ko po eh. Pero, itong nangyari ito na parang mga kababayan, iba na po ito. Napasok na po ng magnanakaw ang opisina ng PCO, mga kababayan. Hindi na lang po sa flood control, pati na po sa opisina ng gobyerno sa Malacanang, sa PCO, ay napasok na po ng mga mandarambong, mga kababayan. Mantakin mong 50 million ang nakulimbat dito sa opisina, vault ng PCO, na hindi malaman din kung saan ang galing. At hindi rin tinukoy kung sino ang kumuha, mga kababayan. Talagang garapalan na po ito at lantaran na po ang nakawang nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Malaking halaga po ito. 50 million po ito, mga kababayan. Napakaswerte po ng mga vloggers, influencer na binibigyan ng pondo, budget, mga kababayan, binabayaran para pabanguhin ang administrasyon, mga kababayan. Sana all. Meron ako nun eh. Sana all. Isa pa nga. Sana all. Oo, kaya kung may mga napapanood kayo, mga kababayan, sa iba't ibang platform ng social media, na kapag nag-post sila, napapansin niyo, napakarami nilang post na ganito, sa kabila ng mga ganito ay napakarami pa rin ang taong nagtitiwala sa administrasyon, ganito, ganyan, ganyan. Nakikita nyo ba yon? Yung mga, ang taas pa rin ng rating ng Pangulo, mga ganon. Yung mga nagko-comment yun at yun din lang, pero pagka-clinic mo, tinignan mo yung profile picture, wala, nakalak, mga kababayan. Yun yung mga tinatawag na trolls, mga kababayan. Yun yung mga binabayaran. Bayad po yung mga yon. Wala na silang ibang ginawa sa buhay, kundi mag-comment, mag-like, mag-share, para nang sa ganun ay bumango. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, hindi naman kailangan gawin yon. Magtrabaho lang ng tama, gawin lang ang tama ang trabaho, at ipakita ang mga aktibidad, accomplishment ng administrasyon ng mga mabubuting bagay, araw-araw kung mayroon, babango. Babango ang pangalan o administrasyon, mga kababayan. Ganun yun eh. Pero ito, mga kababayan, matindi po ito. Kaya, dapat, bakit kayo hindi iniimbestigahan ito? Bakit hindi nababanggit ito? Dapat babanggit din ito para maimbestigahan sa Senado o kaya sa Kamara nang sa ganun ay magkaroon ng tinatawag na transparency. Bakit kung ano lang yung kung ano-ano lang yung lumalabas, pinagtatakpan niyo po ang mga ito? Nawawala tuloy yung transparency. Yan po ang sinisigaw po namin eh. Dapat magkaroon po ng tinatawagan po namin ng pansin, mga ganun po eh. Yung mga nandyan sa ICI, imbestigahan nyo rin ito para pare-parehas. Nandyan sa Senado, nandyan sa Kamara, imbestigahan nyo din po ito. Sipin mo 50 million, malaki-laking halaga ito kung ibinigay ito sa mga mamamayang Pilipino, di laking tulong nito. Kaya lang, ito'y pondo. Ito'y ibabayad sa mga influencer, mga vlogger, mga kababayan. Mga kababayan, kayo po ang nakakaalam, yung mga nangyayari ngayon na kung ano-ano yung mga lumalabas para mapagtakpan ang tunay na issue, mga kababayan. Alam nyo po yan. Kung kayo po ay nakatutok sa social media, wag lang po kayong padadaya. Ano po? Wag kayong padadaya. Opo. Kasi po ang dami pong lumalabas sa social media na kung hindi mo titignan mabuti, pag-aaralan at susuy-suyin, madadaya po kayo. Mahuhulog kayo sa kapahamakan, mapapaniwala po kayo ng mga mapanlinlang na mga lumalabas sa social media, mga kababayan. Katulad nung isa, nabanggit doon sa
sa ganang mamamayan, talakayin ko na rin po ito. Isipin mong si Saldico daw ay Iglesia ni Cristo. Kung ano-ano. Panoorin nga natin to. Ito. Si Saldico daw ay INC member. Bakit ang ulo ko? Noon pa raw yan. Talaga naman. Hindi, kasi si Saldico, Oo. una, kailanman hindi naging INC member yan. Oo. Gusto nga ata niya maging sakristan eh. Number 2, sa isang panayam, Oo. nung sila ay nag-aaral pa, pumasok yan sa seminar. Nagseminaryo ba talaga siya? Gusto niya maging ano. Hindi ko na ano. Oo. Ang alam ko, yun nga, sabi niya, nagsakristan. Oo. Oo. Kaya lang, bakit? Kasi gusto niya gumawa na mabuti. At hanggang ngayon, ni kahit kailan po hindi ata napaanib. Ewan ko lang kung nakadalo pa nga sa mga pagtitipon na, yung tao niya, alam ko, ay, well, may mga ganong mga angulo, pero well. Yun mga kababayan Isa po yan sa mga ipinaninira po nila. Yung sinasabi ko, pag hindi nyo tinignang mabuti at hindi pinag-aralan, hindi kayo kumuha ng tamang impormasyon sa mga tamang nagsasahimpapawid ng tamang balita katulad ng Net25 News and Information, maliligaw po kayo ng landas mga kababayan. Isipin nyo sabihin nila na porket yung testimony at pasabog ni Saldico ay pumabor sa, siyempre, doon sa mga nakikita na yung linaw ng investigasyon sa magnanakaw, nagpatotoo, nagkone-konekta, nagdugtong-dugtong yung sinasabi ni Saldico, ni Cutesa, ni Pajardo, at nitong mag-asawang Diskaya, connect yun mga kababayan. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi nila para sirain ang kredibilidad ng mga taong ito. Sipin nyo sabing Iglesia ni Cristo si Saldico. Hindi po totoo yun hindi po totoo. At hindi pa yata nakapasok ng kapilya si Saldico mga kababayan. So yun lang mga kababayan yung aming maibabahagi po sa inyo sa araw na ito. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyo. Ano man po ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.